Hi guys, what's up? My name is Shanwin and today pag-usapan nga natin itong natagpuan kong kakambal ni Idol Raffy Tulfo sa House of Representative. I cannot say Kongreso. You know why? Because ang Congress po ay nahati sa dalawa. Yan po ang Senate at saka ang House of Representative. And ang isa pang term na ginagamit sa kanila to be described ng mga tao is the lower house and the upper house. So basically, ang upper house, yan po ang Senate, ang lower house ay ang House of Representative. So while we were actually, going through several stuff, syempre naka-tune in tayo sa UB, sa Usapang Batas. Please don't forget to check out, ang kanilang schedule every 7:30 to 9 p.m. I-plug natin. Nanonood ako. Madalas nga silent lang ako dyan. Silent viewer. Anyway, ayan, balikan natin. Support. At saka guys, if you don't mind, pagka kayo po nanonood ng UB, 600 po yung watching, 73 likes. Yan. Palike naman po. No? Maraming salamat. Anyway, so punta na tayo dito sa ating topic tonight. So, ito po, si ACT Teacher Party List Representative Franz Castro. Okay? So, kung pakikinggan nyo nga po, ito po yung topic ng red tagging. Sa pakinggan po nating mabuti yung pag-uusap nila. Ang nakakatawa dyan, tuwing naririnig ko siya, it always remind me of Idol Raffy. Yung pabida, pero hindi naman alam kung ano ang kanyang sinasabi. Anyway, let's get started. Anong definisyon ang gawin ng Korte Suprema tungkol sa red tagging? Still, the judiciary, the Supreme Court cannot penalize. Sinasabi na lang natin na dahil wala naman yan hindi naman yan red tagging, baka pwedeng mag-initiative ang judiciary to define. Because the Supreme Court cannot make judicial legislation. Kung gawin natin red tagging as a crime, ang gagawa niyan, tayo po. So ito na nga yung nangyayari. Pag na-red tag ka, So, naalala nyo, na sinabihan ni VP Sara si Idol, na gumawa ka ng batas na magbabawal sa ginagawang contribution, ng paghingi ng contribution ng PTA. Sabi ni Idol, wala raw siyang kapangyarihan. Tama ba? surveillance ka, ilalagay ka sa tarpaulin. Mr. Speaker. Ito lang. This is the first time na narinig ko about dyan. Na pagka ni-red tag ka, sini-surveillance ka. Kahit naman hindi ka i-red tag, kung meron talagang intel report tungkol sa'yo, no? Isi-surveillance ka talaga. Hindi kailangan hintayin na i-red tag ka. And more often than not, pag ni-red tag ka out loud, no? Ina-identify ka as member ng CPP-NPA, hindi nila kailangan ipanangalandakan. You get what I mean? Halimbawa, pag halimbawa, magkakaso ka ba sa isang tao, outright, ipapamukha mo sa kanya na, kakasuhan kita. Normally, nagsasabi niyan, ito lang normally yung mga nagsasabi niyan, ilang % lang po ang nagkakaso talaga. Madalas nananakot lang. Ngayon, kung alam mo na itong taong to may potential na tumakas, tumakbo, or what, kailangan mo bang sabihin out loud na terorista ka or something? Diba? Or connected ka sa grupo ng ganito, ganyan, ganon? Of course not. I really don't think so. Siguro nangyayari, pero hindi lagi. Yun naman pong kaso ni Tamayo at saka ni Castro, dalawa pong version yan, dalawang klaseng istorya. Ang sabi ng Armed Forces, hindi naman sila inabdak, kusa silang sumuko. Sabi naman po ng NGO, sabi naman po ng kasama ni Tamayo at si Castro, hindi kami sumuko, kung hindi nahuli kami o inabdak kami. Sinabi po yan ng dalawa. Yung dalawa. Ang sabi naman po ni Armed Forces, may ginawa silang affidavit
may ginawa silang affidavit na sila po'y sumuko. Yung doon sabi ni Armed Forces, meron naman din silang abogado galing sa Public Attorney's Office nung ginawa nila yung affidavit na yon. Pero sabi naman po ng kabila, yung abogadong binigay sa amin, hindi po namin pinili yon. Kaya dalawang klaseng istorya. And of course, hindi naman po siya hinog, hindi pa siya hinog para ma-entertain ng judiciary. Okay. Very quick one, guys. If you recall, yung merong portion dito na yung abogado daw na yon ay hindi nila pinili. Yes. Meron po kayong option na piliin kung sino yung kukunin yung abogado. However, if wala kang kakayanan na magkaroon ng abogado, the state is going to give you one. No? Sinasabi po yan during Miranda rights. Okay? Kasi wala pa naman ding petisyon, wala pa naman ding reklamo. So maghihintay po si judiciary kung isa. Here is something truly extraordinary. What are you curious about? Mind-blowing science? Sasampa na po yung petisyon, yung kaso, perjury ba yan, or abduction ba yan, or whatever. Basta, we will guarantee you when that case reaches the Supreme Court, reaches the Court of Appeals, or reaches the Regional Trial Court, ay may action ang hudikaryo po dyan. Well, ginamit lang natin siyang example. Alam ko naman po na wala pa naman yung kaso. O, diba? Very Raffy Tulfo. Diba? Very Raffy Tulfo. Yung magmumukha ka munang tanga dahil nagbibida-bida ka. Tapos, pag kinorek ka na, 'di ba? Palalabasin mo na alam mo naman 'yon kahit hindi talaga. Kasi kung alam mo, hindi mo sinasabi 'yan. Hindi naman mga stupid yung mga nasa harap mo, Franz Castro. So, ang tanong ko nga kanina, so nawawala sila for September 2, hinahanap sila ng kanilang mga magulang, nakita yung naiwang mga tsinelas, at may nakakita din na sinakay sila doon sa van. Okay. Paano ba ang abduction? Elements, check natin. Tingnan natin to, guys. No? Sabi dito, the elements of forcible abductions are, number 1, the person abducted is any woman regardless of age, civil status, or reputation. 2, that the abduction is against her will. And number 3, that the abduction is with lewd design. Okay, against her will. Ako, sabi ko nga, nung gumagawa ako ng reaction ko dun sa video kahapon, na nawala pala ng sounds. I'm so sorry about that. So, hindi ko na, namalayan na yung setting ko pala hindi maayos. Anyway, hopefully ngayon, up and running, okay naman lahat. So, tinest ko even before I start recording. Not because, balik tayo not because naiwan yung tsinelas, ibig sabihin, abducted na. Not because may kumuhang white na van, ibig sabihin, abducted na. Okay? Against her will. So, ibig sabihin, nagpumiglas ba to? Hinila ba siya? Kinaladkad ba siya? Meron bang medical legal na nagpapakita na siya ay nagkaroon ng mga pasa? Diba? Usually, ganyan eh. Pag inabduct ka, nagpupumiglas ka. Kasi it's always easy to say na inabduct ako. Kahit hindi naman, excuse me. Tama, mali. Kasi kung may naiwan na tsinelas, try to picture this out, guys, no? Kung may naiwan na tsinelas na sinasabi, doon pa lang sa naiwan na tsinelas, kung i-connect mo, pinapalabas nila na itong dalawang to, maaaring kinaladkad, binuhat, hinila. Kaya may naiwan na tsinelas. Tama?
So, ibig sabihin ko nangyari yun, there's a possibility na magkakaroon ng pasa itong isa sa dalawang to. Or pwedeng dalawa sila or isa sa kanila. May medical legal ba na magpapatunay na sila ay inabdak? Kung titignan mo din yung posisyon ng tsinelas, di ba usually, may kita mo yung skid mark or kung halimbawa sa mga lupa-lupa na dahil nga nasa loob ng mga bundok, putik-putik ba yung tsinelas na yan? Diba? Paano abduction ang ginawa? Nagkaroon ba ng habulan para mahuli sila? Maraming pwedeng maging evidence para makonect doon sa tinatawag na inabduct sila. Tama, mali? Diba? Kayo guys, sa tingin nyo, paano ba ang itsura ng inabduct kung ipipicture out niya sa utak nyo? Paano yung sistema na yun? Balikan natin to. At nalaman na lang nung habang naka-announce dahil hinahanap nga yung dalawang kabataan na environmentalist, environmental activist. So sa kanilitaw ng NTF-ELCAC. So nagulat nga siguro ang NTF-ELCAC dahil sa sinabi ni Castro na talagang sila ay kinidnap. Okay? Ito ngayon nakakatawa, no? Number one, do you really think na gano'n ka-stupid, no? Ang AFP at NTF-ELCAC, sorry. Diba? Parang ganito yan eh. Nag-invite ka ng friend mo sa birthday party. Okay? A very well anticipated birthday party. Pinakain mo na, inaturga mo, binusog mo lahat-lahat. Tapos, malalaman mo, tapos pinauwian mo, pinasharon kuneta mo, diba? Pinagbalot mo and all. And then kinabukasan may makikita kang isang damakmak na reklamo na kesyo, hindi kayo nakakain ng maayos, hindi ka ginutom ka, yung mga ganyan. Diba? Ganon ka ba magiging stupid, no? For AFP at saka NTF-ELCAC? Na mag-held ka ng press con para siraan ka lang. Kung alam mong sisiraan ka lang. Diba? Sabotahe yung ginawa doon sa press con din eh. Ginawa yung press con na yun para siraan ang AFP at saka ang NTF-ELCAC. Tama, mali? Kasi, kung sasabihin, no? Kung alam naman talaga ng NTF-ELCAC at saka ng AFP, napadamay pa dito ang PAW. Kung alam nilang may mali sila, bakit sila magpapapress con? Diba? Simple common sense. So ang sinasabi natin, sa panahon na yon na nawawala sila. So hindi ba po pwedeng magamit halimbawa yung habeas corpus kung mag-file halimbawa ng petisyon doon sa Supreme Court, kaugnay nito. Halimbawa po, nagkaroon ng kung paano magagamit yung habeas corpus. So may nawawalang mga bata. Ito yung nakakatawa. Lahat na yata ng writ of habeas lahat yata ng writ ginamit niya. O may nawawalang mga tao, so magagamit po yung habeas corpus, tama po ba? So yun po yung sinasabi natin na proteksyon. So is it nawawala o alam nilang nakakuha? Ang writ of habeas corpus is hindi lang dahil nawawala. Dahil alam nila na nakadetain, no, yung tao na yun doon sa kanila. Kaya lang naman, one of the many things kaya inaano ang writ of habeas corpus is because gusto nila malaman kung buhay pa yung tao. Dito sa writs na ito, tsaka yung habeas data, meron po bang ginagawa ang judiciary na improvement or guidelines kaugnay nito? O yun pa rin po? Ganun. Ito guys, no, para lang magkaroon kayo ng idea. Okay? Ang writ of habeas corpus po is used to bring a prisoner or detainee
okay, before the court to determine if the person's imprisonment or detention is lawful. A habeas petition proceeds as a civil action against a state agent, usually a warden who holds the defendant in custody. Okay. So again, typically, one of the many reason bakit nagkakaroon ng petition for this is because of proof of life. Okay? Now, dito naman tayo. Writ of habeas data is a remedy available to any person whose right to privacy in life, liberty, or security is violated or threatened by an unlawful act or omission of a public official or employee, or of a private individual or entity engaged in the gathering, collecting, or storing of data or information. And lastly, writ of kalikasan, okay, or writ of nature. The legal remedy is one of the unique to Philippine law, which provide for the protection of one's right to a balanced and healthy ecology in accordance with the rhythm and harmony of nature, and accorded as a constitutional right to the people of the Philippines. So hindi ko maintindihan sa panong paraan makakatulong itong mga writ na to sa mga pinagsasabi ni Castro. Not unless gusto lang niyang sabihin yung mga writ na to. Diba? Yun pa rin po yung, Mr. Speaker, yung sagot po namin kanina na it is under review ng committee chaired by Justice Leonen. Okay, parehas din po yung writ of habeas corpus. No? Yes po, Mr. Chair. Okay, how about the writ of kalayaan? Lahat po sila na mga writs na kailangang i-review, yun po ang subject ng committee na inuupuan po ni Justice Leonen po. Okay, so ulitin ko lang po ang commitment, Mr. Speaker, distinguished sponsor. So kung matapos na po yan, kailan po ba ang time frame ng mga review at saka yung Kailan o gaano katagal? final na guidelines kaugnay nito? Meron po bang maiko-commit ang ating judiciary kaugnay niyan, Mr. Speaker? The timeline is early next year, Mr. Speaker. Okay, so salamat po doon sa commitment na Supreme Court at ating judiciary tungkol sa pagpapalakas sa writ of amparo, pagkakaroon ng bagong protected writs at measures against doon sa violation of human rights. Lalong-lalo na yung tungkol sa mga measures na pwedeng Ito guys, tanungin ko kayo. Do you really think sa nangyari dun sa dalawang aktivista na yun, merong violation ng human rights? Kasi para sa akin guys, para magtatalak sila ng ganon, kung talagang masama ang pagkakaturing sa kanila while they were detained, no? As what they're saying, that they were abducted. So, if they were abducted, they were detained. Diba? At kung totoo man yan, sinasabi na yan, ilang araw na ba na nangyari? Baka hindi lang abduction na nangyari dyan, baka gusto niyo pang i-consider dyan na kidnapping. Diba? Protektahan ang ating mga kababayan tulad nila Jonila Castro and Jed Tamano na matapang na tumindig sa katotohanan. Yun yung tinatanong ko lagi. Bakit very common dito sa Makabayan Block at saka Lenny Robredo, yung salitang tumindig? You know, every time, ako pinapakinggan ko kasi yung mga speech ni Lenny Robredo eh. One of the many things na lagi kong napapansin, they love using the word tumindig. Try nyo guys, panoorin nyo yung mga ni Lenny Robredo. Yung iba sa kanya mga speech. Laging may word na tumindig. Para sa mga itong legal front, lagi nila nababanggit yan, tumindig. Yung Makabayan Block na yan. Sa kabila ng banta
ng kanilang buhay at iba pang human rights violations. Pag sila yung nag-aano, laging iyak nila human rights violation. Pero yung napapatay ng mga CPP, anong tawag doon? Wala lang. Na ginawa It's that feeling of excitement. Kinder Joy. militar. Tinitira Okay. talaga nila ang Next AFP. question ko po, Mr. Kasi yun yung umuubos sa kanila, AFP, NTF, LCAC. Basta kung sino man yung umuubos sa kanila, AFP, NTF, LCAC, PNP, VP Sara. Speaker, distinguished spot. Nandiyan sila sa Kongreso, no, sa lower house, para protektahan ang mga kabaro nila. Ayaw nga nilang i-denounce ang CPP. Sponsor. Ano naman po yung remedies ng ating judiciary regarding doon sa red tagging? Talamak na term, lalong-lalo na po doon sa mga aktivista, sa mga opposition, o hindi nga lang red tagging, Mr. Speaker, terror tagging. Kapag nagsalita ka, Terror tagging? O, diba? O, take note Ako, first time ko narinig tong word na to. Kay Franz Castro pa. Diba? Terror tagging daw. lang kumwestiyon ka nga ng kung ano-ano dito, ay terrorist ka na. Lalo pa at nagkaroon ng kaso, pati yung mga judge ay nare-red. Eto guys, let's connect the dots. Eto mga to, very recent lang. Inaano nila yung confidential fund ni VP Sara sa DepEd. Okay? That's number 1. Connect natin. Ayon nga sa isang speech ni VP Sara, kaya nila tinatanong yung about sa confidential fund dahil gusto nilang malaman kung saan ginagamit yung confidential fund na yan. At alam din naman nila na yung confidential fund na yan ay ginagamit. Okay, take note. Ginagamit para, gaya na rin ang sinabi ni VP Sara, para konektahin kung ano, para malaman kung ano ang connection ng Makabayan Block na yan sa CPP. Okay? And then all of a sudden, may nawawalang 2 aktivista. Okay? Nung umupo, si VP Sara at si PBBM, sunod-sunod na pong nire-raid, nahuhuli, surrender ang mga members ng CPP-NPA. So kumukonti na lang sila. Tapos namatay pa si Joma. Ano sa tingin nyo ang participation nitong 2 to? Dito sa ginagawa nila. Naniniwala ba kayo na sila ay inabduct? Naniniwala ba kayo na nagkaroon ng human rights violation? Ako hindi Kahit anong nakikita ko na ginagamit nila yung kwentong to, itong 2 to. Okay? Para hindi ma-focus ang atensyon ng taong bayan. Lalo na mayroong 16 schools na na-identify na nagkakaroon ng recruitment ng CPP. Tag na rin. So meron po bang nagawang remedy na ang ating judiciary kaugnay dito sa red tagging, Mr. Speaker? Dito pumapasok ang kabobohan ni Castro. Very Raffy Tulfo siya rito. Mr. Speaker, yun naman pong red tagging na sinasabi natin o pinag-uusapan ng bayan, at this moment, si red tagging naman na hindi isang krimen. When the law does not define the elements of the crime, syempre naman hindi siya krimen. Pero nung red tagging po is always associated with the remedy of writ of amparo. Kasi yung sinabi naman ni writ of amparo, kung natitreaten ka dahil sa isang kagagawan na isang law enforcement officer o ng PNP, that is the time na pwede kang kukuha or avail the remedy of writ of amparo. So ibig sabihin yan, doon po sa factual situation or allegation, talagang makikita natin
kung ano ang pwedeng i-entertain ng Korte Suprema, Court of Appeals, or ng regional trial or the lower courts, kumbaga. So, ibig sabihin yan, Creative. ikaw, miyembro ka ng ganito, ikrimen yan. Pag lalampas yung law enforcement Wait dyan, lang. Wait lang. ikrimen yan. Pag lalampas yung porke tinawag tayo o nireragtag, o ikaw, miyembro ka ng ganito, ikrimen yan. Pag lalampas yung law enforcement dyan sa sinatawag, sinasabi nilang ikaw o ito, miyembro ng ganito, lalampas sila and susundan ka, iso-surveillance ka, i-background check ka, that is the time that the petitioner can ask for the remedy of writ of amparo. Or Okay. So, just to be very clear, okay? Hanggat sinasabi pa lang na ikaw ay ganito, ganyan, member ka ni ganito, o nung ganon. Walang saysay yan. However, kung inumpisahan ka nila lang maharas, okay, let's just use the word haras. Kung ikaw ay sinimulan na lang harasin by doing surveillance, blah, 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 ang tanong, legit ba yung operation na yun? It has to be. Otherwise, kung hindi, okay, kung hindi naman, then, gaya nga ng sinabi rito, you can use the writ of amparo as a remedy. or any writs as the case may be. Yes. So ano po ang ginagawa ng Korte Suprema? Ano po ang ginagawa ng Hudikaryo? Kung may petition po, pinasyo-showcase nila yan. There is always an action in response to the petition. For example, in the case of Ms. Badoy, pending before the Supreme Court, pinashowcase ni Supreme Court si Ms. Badoy. That is an actual response of the Supreme Court or the judiciary. So wala pong pinabayaan. Basta may complaint, basta may petisyon darating sa Korte Suprema or sa Hudikaryo, and sa tingin ng Hudikaryo, dapat aksyonan, may aksyon. This is the classic example where the Supreme Court shows Okay. professional. So, ano ba ang kinikwento rito about kay Dr. Abadoy? It was her questioning the judgment ng isang judge sa Manila about sa grupo nga nitong CPP. Okay? So, binatikos ni Dr. Abadoy yung tungkol doon. And because of that, inanuhan siya ng show cause order. Okay? Pero, if I'm not mistaken, pagdating sa ethics, na binatikos mo ang judgment ng isang judge, pwede kang ma-contempt nun. Professionalism and fairness. Thank you po, Mr. Chair. distinguished sponsor, Mr. Speaker. So, familiar naman po ako doon sa Diyos ko, Lord. Ito yung babaeng version ni Raffy Tulfo sa lower house. ginagawa ng Supreme Court, no, doon sa mga petisyon. Alam mo, kung alam mo, hindi mo tinatanong, hindi ba? Why are you going to ask questions if you know the answers? Kaya lang ang tanong ko lang po, dahil ito po yung patuloy na sinasabi ng mga oposisyon, ng mga aktivista, yung red tagging na sinasabi. Alam ko meron ding isang like for example, parang decision ang isang si Justice Loyonen defining the red tagging. So siguro kailangan sigurong i-review ng judiciary dahil ito ay talagang talamak naman na nangyayari. Baka pwede pong ma-review ng ating judiciary. Ano tong red tagging na ito? Na patuloy namin na sinasabi kasi lagi na lang sinasabi, walang red tagging, walang kaso Parang in-explain na yan. ng mga red tagging. Kahit ang mga militar, ang red tagging na yan ay hindi naman nag-exist. So ito na nga yung nangyayari. Okay, kung ang red tagging hindi nag-i-exist, bakit masyado kayong affected? Na red tag ka, iso-surveillance ka, ilalagay ka sa tarpaulin, o
Really? Tingnan mo, style ni Raffy Tulfo to eh. Guys, ang tanda-tanda ko na. Never ako nakakita ng tarpaulin. Nagpupunta rin naman ako ng mga probinsya na infested ng CPP. Pero wala akong nakikitang tarpaulin. Na sinasabing, oh, ito, member to ng ano nila, ng halimbawa, ng grupo nila. Diba? The only thing na nakikita ko, and this is true, you can go anywhere. Pumunta kayo sa mga kampo ng military. Okay, sa mga probinsya. Like, say for example, nung pumunta ako sa Basilan. May kampo doon ng military. So, nakalagay doon kung sino yung mga most wanted na member ng halimbawa ng mga Abu Sayyaf, yung mga ganyan. Yun lang. Pero yung sabihin mong hindi siguro. Yun, dahil lang sa ni-red tag. May patarpaulin. Alam ko lang nagpapatarpaulin yung mga pumapasa ng exam. Yung mag-good luck, mga pa-birthday, yan. Papakalat ka sa mga vloggers na ipinapakita na ganito. Napakasinungaling na talaga nito, no? Like, sinong vlogger? So far, no, na fumafollow naman ako sa mga pero wala naman ako nakikitang ginagamit pa yung mga vlogger. Diba? Tulfo eh. Nito ka? So wala pa bang yun? Wala pa bang would not cause a worry for our judiciary, yung mga ganung mga nangyayari po. So sana magkaroon naman ng initiative. Alam nyo guys, pagdating sa ng judiciary, hindi po lahat ng bagay dyan motu proprio. Or nag-file po sila or nag-act po sila on their own initiative. No? Hindi po laging ganun. Kailangan meron pong complaint. Kailangan, I mean in most cases, dapat may nagre-reklamo. So yun yung sinasabi natin. So So, ano na plano niyong gawin sa sa Supreme Court or sa judiciary as a whole? Baka magulat ka, Franz Castro, ikaw na pala kinakasuhan. Kung wala yan doon sa mga violation, sinasabi na lang natin na dahil wala naman yan hindi naman yan red tagging, baka pwedeng mag-initiative ang judiciary to define etong sinasabi namin na red tagging na ito dahil marami. Alam mo, hindi ko alam kung natatawa na siya, naiinis o naiirita na sa kanya. Marami na pong na napahamak, marami nang namatay sa ganitong mga nangyayari po. Mr. Napahamak at namatay? Very Raffy Tulfo. Dapat you should always show some datas to support your claim. Madam Franz Castro. Otherwise, literal ka talagang sinungaling. Mas marami pang namamatay, pinapatay na biktima ng ng mga CPP kaysa just sinasabi mo. Speaker, kahit anong definition ang gawin ng Korte Suprema tungkol sa red tagging, still, the judiciary, the Supreme Court cannot penalize. Because the Supreme Court cannot make judicial legislation. Kung gawin natin red tagging as a crime, ang gagawa niyan, tayo po. Holy macaroni. Kailangan pa ba niyang sabihin na tayo po ang gagawa niyan at hindi po ang Korte Suprema? Diba? We all know na kahit pa mag-propose sila ng bill related sa red tagging, which is, I think, ginagawa na yata ni Drilon, hindi po umusad. Diba? Hindi umusad. Bakit? Bakit hindi umusad yun? Tayo pong gagawa ng lehislasyon ng batas, making red tagging as a crime. Hindi naman si judiciary, hindi naman si Supreme Court ang gagawa ng batas para dyan. So kung karapat-dapat magawa ng inisyatibo para doon sa red tagging na magiging krimen, itayo ho sa lehislasyon ang gagawa niyan.
Imagine niyo guys, no? Akala natin, isa lang ang Raffy Tulfo sa buong mundo. Tapos ang akala niyo pa, yung kakambal, si Erwin Tulfo. Hindi po. ang kakambal ni Raffy Tulfo, pagdating sa paggawa ng kwento, yan, si Franz Castro. Diba? Come to think of it, nilalagay niya sa balikat ng Supreme Court ang bagay na dapat siya gumagawa. It's like DepEd. Nilalagay ni Raffy Tulfo ang isang bagay na dapat siya ang gumagawa. Inuutusan niya. Pareho sila ni Franz Castro. Inuutusan nila pareho. Okay? Yung mga taong hindi nila dapat utusan. And to think, etong mga to, wala silang hold dito sa mga to. Ngayon, hindi ko alam to what level kailangan ipaintindi kay Franz Castro na kailangan niyang gumawa ng batas. Diba? Actually, meron pa isang video, mamaya di-discuss natin yan. Si Franz Castro at saka si Congresswoman Kimbo. No? O tatawa ka rin. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin. And hopefully, mapag-usapan natin itong topic na to. Alam nyo naman, nasa comment section lang tayo. See you in the next video, guys. Bye!